Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Baligod. Isinare niya dito yung pahayag ng Blue Ribbon Committee Chairman na si Erwin Tulfo. Sabi dito, turo ng turo yung mga lintik na yan. Yan ang birada niya sa 18 na bagmen. Kaya rumesbak si Attorney Baligod, sabi, kung lintik ang B-22, Brave 22, kasi yung 18 nadagdagan na ata ng 4. Ikaw ay malaking linta. So, lintik versus linta. Okay, sinerch ko muna ang meaning. Ano bang, saan nagsimula yung lintik? Diba ang famous Tagalog phrase is, lintik lang, walang ganti. Okay. May mga pelikula pala nung 1980s. Dalawa, ang una ata si Dante Barona. Yan ang title 1980s. Lintik lang, walang ganti. Yung ikalawang pelikula, hindi ko na alam yung sinong bumida. Basta Dante Barona ang una. Lintik lang, walang ganti. Yan. Sumikat yan sa pelikula. Kailang bago na isa pelikula, yung lintik lang walang ganti. Ginagamit na yan ng ating mga ninuno. Nagiging, excuse me nagiging famous, naririnig ko na yan, pati bata ko eh. Lintik lang walang ganti. Ang meaning pala yan, yung lintik, parang yung kidlat, kalikasan. Pag sinabing lintik lang walang ganti, parang yung kidlat ay hindi daw naghihiganti ang kidlat. Yan ang isang ibig sabihin. Or, pag tinamaan ka ng kidlat, hindi mo siya mareresbakan, hindi mo siya magagantihan kasi kidlat yun eh. Nature yun eh. Kaya pag sinabing lintik lang ang walang ganti, ibig sabihin nun, maghihiganti yan talaga. So, lintik, ginagamit yan sa paghihiganti. Lintik lang, lintik kayo. Turo ng turo yung mga lintik na yan. So, ang pagkakaintindi ko, yung ganitong statement is galit na, excuse me, galit na si Senator Erwin Tulfo sa Brave 18 plus 4, kaya 22 na lang. Galit na siya. So, maghihigante, I don't know. So, yan, lintik. So, kung lintik ang mga Brave 18 or 22, edi parang kidlat sila. O, paano mo ngayon mapaghihigantian ang kidlat? Untouchable sila dahil kidlat, lintik. Or, the other way around, maghintay kayo. Re-resbakan ko kayo. So, grabe naman ang birada ni Atty. Baligod. Ikaw, malaking linta. Dinescribe pa niya, malaki. Linta. Ano yung linta? Yan naman yung kumakapit sa tao para musip-sip ng dugo. Nakaranas na ba kayong kapitan ng linta? Ako, nakaranas po ako nung na-assign ako sa Mindoro. Mga year 2008 siguro ito, 2009. Nandun kami sa bundok, isang malaking ilog. Naawa ako sa mga mangyan, yung katutubong mangyan. Dahil tumatawid sila sa mga malalaking ilog kung magbaha, nalulunod sila. Serbisyo ng gobyerno, wala eh. Kaya nagsimula kami doon, gumagawa kami ng mga footbridges. Then bayanihan style, nagtutulungan lang. Mga sundalo, mga kafgo namin, partnership sa mga tao, wala lang. Maghanap kami ng malaking kahoy, malaking, yung dire-diretso. Igano namin lang. So kung hindi masyadong malapad ang ilog, so isang ganon, mga 15 feet na kahoy, tapos na, may tulay na.
Kaya lang, ito, sa okasyong ito is, kailangan namin magtayo ng poste sa gitna kasi mahaba. Mga 40 feet na ata ang lapad ng ilog. So, nagpatayo kami ng poste sa gitna, tapos poste na rin dito sa gilid-gilid. So, nandun kami sa tubig. By that time, hindi pa lumalaki yung tubig dahil summer eh. So, ganun. Tumutulong ako. Brigade commander ako by that time. Mamaya, sinabi ng kapgo, sir, huwag kang matatakot ah. Sabi niya, bakit? Sa apaan nyo, sir, ang dami ng linta. Ha? Alimatic pala ang tawag nila doon. O, linta, alimatic. Tama ba yun? Linta, alimatic. Tinignan ko nga, ang dami. Siguro mga 4 o 5 nakakapit dito sa aking paa. Dito sa legs. So, ninervyos ako. Anong gagawin ko? Sabi ng mga ko, pabayaan nyo lang, sir. Pag nabusog yan, bibitaw na lang bigla. Aalis sa'yo pag nabusog. Hindi mo pwedeng tanggalin dahil masugatan ng iyong ano. Ganun ba? Oo. Ako, pinabayaan ko lang din. Trabaho kami, trabaho. Totoo nga nung pauwi na kami, tinignan ko yung pa ako, wala na sila. Kasi nabusog na. Ganyan po ang linta. Sumisip-sip sa dugo ng kanilang biktima. So, grabing ilustrasyon ni Attorney Baligod kay linta. Anong ibig sabihin linta? Sinisip-sip niya. Ay, nako. So, grabe ng awayan dito. Goyo Galas, sabi dito, because of Robos Extreme, pati daliri, tumigas na rin. Nesabel, buti na lang talaga hindi ko binuto yan noon. Times 10 na sana ang pagsisisi ko ngayon. Puentes Renan, sabi, feeling siga si Erwin. So, 400 million, sabi ni Bitangkor, bilis kitain dahil may malita. Kini-question siya ngayon dahil ang kanyang net worth 400 million. Kinita daw niya bilang broadcast journalist. Broadcast journalist, hindi naman masyadong malaki ang kita ng mga broadcast journalist. Anyway, linta versus lintik, sino ang panalo? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ako diri sa gipatindog nga balay sa tabangan ng Mugyero. So, una niya ang gipatindog nga balay nga pag-aatopan karon sa dinhi sa Upper Kalapat sa balay ni Nico Hinganan. So mo na ni ang yero nga among gihatag nga iatop karon. Duduk ke kapatan dan dimensi. Wait, tadi baru. Sige, sapat yun sa pag sa pawa yan nga eh. Ikaw nagdakot ka sa balay. Ikaw sana. Kaya na pag sa ulan sang. Sakton. Dito kas tayo. Ang sinunod kaya pa sa inyo taod. Ato inabay din mo. O karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So natupan na gyud ang ilang gipatandog nga balay ni Miko. Salamat sa Ginoo ug sa nagatag sa sin kay nakatop na ko sa akong gipatukod nga balay. Oo, so pila ni ka bulan nga aya pa natupan ang imong ipatindog nga balay? Isa ka bulan aya Isa? pa natupan. Wala pang tabang di na gyud ko katop sa akong balay kay akong paningkamot ko tug gyud sa pagkaon. Pagkaon ra gyud. Taot unta nga dagam pa ang
ihatag nga tabang para dagan ang matabangan sama nako. Oo, so dagan pa nang hinahanglan. Dagan pa ang nanginahanglan sama nimo. Oh, so salamat kayo.